Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tatalakayin ng mga bansang miyembro ng ASEAN na magiging hakbang nito kaugnay sa pagpapadala ng observers sa general election sa Myanmar ngayong Disyembre. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Kasunod ng opisyal na pagtanggap ng Pilipinas sa chairship ng ASEAN Summit sa susunod na taon, patuloy pang pinag-uusapan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung magpapadala ba ang ASEAN ng observer sa gagawing eleksyon sa Disyembre sa Myanmar, kung saan sa kasalukuyan ang namumuno dito ay military junta. Ayon sa Pangulo, ibinibigay ng ASEAN ang diskresyon na magdesisyon ang bawat isang miyembro. ASEAN will not take a common position because in our discussions, everyone has a different idea. So we will have to decide for the Philippines what it is that we think we should do. We will watch other countries to see what they should do. Naniniwala naman ang Pangulo na posible pang magkaroon ng ASEAN ng consensus bago ang eleksyon. I'm definitely going to be calling around and saying, ano bang sa palagay ninyo dapat gawin natin? Because it will be much preferable if ASEAN moves as one. So that's what I will try now, starting from now, because it's already ang schedule December 28 na. Kaya anya kinakailangan na magkaroon ng desisyon patungkol dito. Bagamat may pagkakaiba sa mga opinyon ng bawat miyembro, naniniwala ang Pangulo na kapag nagpag-usapan pa ang naturang issue ay magkakaroon pa rin ng common ground kung anong gagawin. Sa oras na wala maging consensus ayon kay Pangulong Marcos, magkakaroon ng sariling desisyon ang Pilipinas hinggil dito. We will agree to disagree. But that's how ASEAN works. You make up your own mind. If we would like to bring you into the majority, for example, then we will. We continue to talk about it. Sa tingin ng Pangulo, nauunawaan ng ASEAN leaders na mas maganda kung magkakaroon ng iisang desisyon sa kung ano ang gagawin na siya namang itutulak ng Pangulo. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.